So, hello guys. Welcome to our YouTube channel. And ngayon naman is ang gagawin natin is router on a stick on Cisco Packet Tracer. So, ano nga ba ang router on a stick? Router on a stick is a networking configuration where a single router interface handles communication between multiple VLANs or virtual local area network. So, paano nga ba ito nagana? A router is connected to a switch via a single cable which is configured as a trunk port on the switch. So, sa tutorial na to is sisimulan natin to. As you can see, meron na tayong naka-layout na mga isang router, tatlong switch, and multiple PC para may demo to. And simulan natin sa kapag configure ng mga PC. Simulan natin sa PC0. So, kami nga pala dito is inassign na ng aming mga IP address para sa tutorial na to. And yun ang gagamitin ko sa pag-configure ng mga PC. Simulan natin dito sa PC0. 10.34.0.100. Yan. Yan. Iset naman natin itong subnet mask. 255.255.255.0. And the default gateway is 10.34.0.1. Yan. So, tapos na tayo dito sa PC0 and proceed tayo sa PC1 configuration. Config natin tong IP niya. The IP is 10.34.0.1. Kulang pala tayo guys. 10.1.100. Okay yan. And the subnet mask 34. Ganun lang ulit. 255.255.0. Default gateway is 10.34.1.1. Proceed tayo sa sunod na PC, PC2. Ganun lang ulit, IP configuration. 10.34.0.101. Default gateway is same, 255.255.0. Sunod is 10.34.0.1. Yan. And for the last PC, PC3, IP config natin. 10.34.1.101. 255.255.0. And then that 34.1.1. Okay, yan. Pagkatapos mag-config ng mga PC is proceed tayo sa commands ng mga switches. Simulan natin sa switch 1. So, dito, simulan natin sa N or enable para maka-enter tayo ng privilege exec mode. Then, conft or configure terminal para sa global configuration mode. Enter lang. Then, dito tayo sa create VLAN 7, name it VLAN 7 for easy identification, then exit back. So, gawin natin is VLAN 7. VLAN 7, enter. Pangalanan natin name. VLAN 7. Para mas madali nating ma-identify. Then, exit tayo. Sunod is yung VLAN 17 naman yung pangalanan natin. VLAN 17. Enter, tapos ganun lang ulit. Name VLAN 17. Enter, then exit lang ulit tayo. Sunod is
Magse-select na tayo ng port sa access port, then i-assign na natin sa VLAN 7. Ganito lang natin gagawin. Interface, fuzzy ethernet, interface fuzzy ethernet, 0/1, then enter, switch port mode access na tayo, switch port mode access, enter, then switch port access VLAN 7, enter lang ulit, then exit tayo. Yan. So, select naman natin yung port 0/2 para sa VLAN 17. Same process, interface, fuzz ethernet, 0/2, enter, switch port, switch port mode access, then switch port ulit, access VLAN 17, enter, then exit. Proceed tayo dito sa pag-select ng port 0/3 2 sets, at as a trunk port allows VLAN 7 and VLAN 17 traffic, and exit ulit tayo. Gawin na natin. Interface, fuzzy ethernet, yung slash ethernet 0/3, enter, then switch port mode access, switch mode trunk muna tayo. Yan, then switch port trunk allowed, VLAN 7, inalaw natin itong VLAN 7 and VLAN 17. Yan, enter natin, then exit ulit. Enter. Tapos tapos na tayo sa switch 1. CLI configuration, then lipat tayo sa switch 2. Bale, enable lang uli, and configure port 01 access, assigns it to VLAN 7. So, bilisan na natin kasi ganun lang din yung ganawa katulad sa switch 1. I-assign lang uli natin yung mga fuzzy ethernet. /1 yan. Naalala natin daanan nila. Then, switch port mode access ulit tayo. Switch port mode access, enter. Switch port access VLAN 7. Then, exit na ulit. Sunod naman natin is yung 0/2 ulit tayo para sa VLAN 17. Interface, fuzz ethernet, 02, enter, switch port mode access, then enter, switch port access VLAN 17 to. And yun,
Nagkamali tayo ng type. Switch port. Typo lang guys. Switch port mode. Switch port. Access. VLAN 17. Okay? Okay. Okay na to. Then, exit ulit tayo. So, sunod is, yung 0/3 ulit as trunk para ma-allow yung VLAN 7 and 17. Interface. Pass, Ethernet. 0/3. Enter. Switch port. Mode trunk. Trunk to. Kasi dalawa yung pinapadaan nating VLAN sa kanya. Then, switch port. Trunk allowed. Sinasabi natin na ang pwedeng dumaan sa kanya is itong VLAN 7 and 17. Okay, nalimutan natin mag-space. VLAN 7 dash 17. Enter, then exit. Then pagtapos ito is tapos na tayo sa switch to CLI command. Dito na tayo sa switch 0. Ito naman ang ating i-configuration. Okay, create lang ulit tayo para sa VLAN 7 and VLAN 17. Papangalanan natin and create natin sila. So, enable ulit. ConFT. Alam na natin yan. VLAN 7. Pagkapasok sa VLAN 7 is papangalanan. VLAN 7. Then, exit tayo para VLAN 17 naman yung gagawin natin. VLAN 17, enter. Name. VLAN 17, enter tayo. Then, exit ulit. Then, i-configure ulit natin. Katulad ng ginagawa natin sa ibang switch is, configure lang ulit. Yung ating 0/1 as trunk. Allows VLAN 7 and 17 and exits. Interface ulit tayo dito. Interface, pass Ethernet. Pass Ethernet 0/1. Enter. Okay, may mali tayong type. Interface. Okay, mali. Mali yung type natin. Typo. Pass. Interface, pass. Ethernet 0/1. Enter. Switch. Port mode. Trunk. Switch port. Trunk. Allowed. Okay, typo. Allowed. VLAN 7, then 17. Then, exit tayo ulit. Exit tayo sa Pass Ethernet 02. Okay. Fast forward na natin to guys. Pass Ethernet 0/2. Enter. Switch port mode trunk. Enter switch port trunk. Switch port trunk allowed. VLAN 7/17. Enter, then exit. So, dito tayo sa last part ng ating configuration sa switch 0. Interface.
fast Ethernet 03. Switch port mode trunk. Then switch port trunk. Switch port trunk. Allow VLAN. Enter. Then exit. So tapos na tayo sa mga switch configuration natin. And ngayon is lilipat na tayo sa router commands. CLI, then enable on FT interface gigabit Ethernet 0/0/0 and enter. Huwag natin kalimutan yung no shutdown. Yan. Enter. Then exit. So, kailangan naman natin ngayon mag-create ng sub-interface for VLAN 7. And encapsulation assigns IP1034.0.1 with subnet mask and exits. Try natin to interface. Interface gigabit. Ethernet 0/0/0.7. Try natin. And encapsulation. Para hindi madaling ma-access ang ating .1q space 7. And dito tayo sub-if and i-add na natin yung ating IP address. IP address yung nakasign sa atin which is 10.34.0.1. Then 255.255.255.0. Then enter, then exit. And for the last part is okay, create tayo ng sub-interface for VLAN 17. Interface gigabit Ethernet 0/0/0.70 naman. Enter. Encapsulation lang ulit natin. Encapsulation. .1q tapos 17 again for VLAN. Enter. Then ang ating IP address which is 10.34.0 network. Okay. 1. Then same subnet mask 255.255.255.0. Then exit. Yan. So yan ang ating router on a stick tutorial. Then yun lang. And for this is to test our connectivity kung gumana ba talaga ating router on a stick. Pwede tayo mag-send itong gantong envelope sa ating mga PC. Check natin kung magsa-successful ba. Yan. Kadalasan sa unang try kasi hindi nag-successful and kailangan lang ulitan para gumana. So yan, kita naman natin na successful yung mga connection nila and nakakapagpasahan sila ng messages. So ibig sabihin nun, nagana yung router on a stick natin and connected talaga sila sa isa't isa. So yun lang for this video.
Thanks for watching and sana may natutunan kayo. Bye!